Marso 2014 nang lagdaan sa Malacanang ang makasaysayang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Naging hudyat ito ng pagtatapos ng 4 na dekadang labanan sa pagitan ng gobyerno at mga rebeldeng Moro Islamic Liberation Front. Makaraan ang 1 dekadang pagpapatupad ng peace agreement, kabilang na ang pagbuo ng bagong Muslim Autonomous Region. Ang panibagong hamon ngayon, mapirmahan ang isang exit agreement. Dito, pagkakasunduan ng gobyerno at MILF na kontento na ang bawat isa sa kinahinatnan ng peace process. Pero hindi ito magiging madali. What if we didn't have CAB? Sa isang pambihirang pagkakataon, muling nagsama-sama ang mga sumusuporta sa Bangsamoro peace process, kabilang ang iba't ibang embahada. Sa pangunguna ng isang global initiative, pakay nila na muling buhayin ang kampanya na gagabay sa pagpapatupad ng CAB. Sa tulong ng simbahan, mga kababaihan, civil society at iba pang sektor, layo nilang masiguro na nasusunod ang nilalaman ng kasunduan. When a peace agreement is signed, people tend to think, tapos na yun, no? Especially since there has not been any major outbreak of war. Nanghihinayang ang dating Presidential Peace Advisor na isa sa mga nasa likod ng pagbuo ng CAB kung bakit tila humina ang tinatawag niyang peace constituency o yung mga sumusuporta sa peace process. We are trying to bring again those who were very much part of the negotiations but had turned their attention to other things. It needed to be part of public consciousness outside of Mindanao, outside of the BARM, that this was important, not just for the MARM, but for the entire country. We're accompanying and supporting where possible and hope that this will launch a process of participatory periodic reviews for peace that brings the broader constituencies together. Malaki na ang ibinaba ng mga insidente ng karahasan sa maraming lugar sa Mindanao mula nang ipatupad ang peace agreement, pero nahaharap pa rin ito sa mga pagsubok. In fairness to all concerned, including the government, more or less naman ang implementation gumagana naman. Kaya lang meron ng mga problema. Kabilang sa mga problema ang tila mabagal na normalization process o panunumbalik ng katahimikan sa mga komunidad na apektado ng giyera. Malaking bilang ng mga rebeldeng MILF at kanilang mga armas ang na-decommission na. Hamon din ang patuloy na alitan sa lupain at ng mga angkan, panggugulo ng mga tradisyonal na politiko at maging ang banta ng mga radikal at ekstremistang grupo. Kasabay ng pagtatapos para sa pinalawig na termino ng transition government, isasagawa na sa susunod na taon ang kauna-unahang halalan sa Bangsamoro. Inaasahan na susundan na rin ito ng pagpirma ng exit agreement. Ayon sa ilang eksperto, mahalaga para sa Marcos administration na mabuo ang exit agreement dahil ikabubuti ito ng bansa. Magiging modelo raw ang Pilipinas na hindi imposible makamit ang kapayapaan, lalo pat nahaharap ngayon sa mga giyera at karahasan ang ibang bahagi ng mundo. Ang matagumpay na peace process ay pwede ring maging bentahe sa isinusulong ni Pangulong Marcos para makakuha ng pwesto ang Pilipinas sa UN Security Council. Because we started doing peace, the other countries began to pay attention to us. Magiging kritikal ang mga susunod na buwan para sa Bangsamoro. David Santos, CNN Philippines.